Sobra! I love our environment so much. Very much. Kasi super love ko kasi nature. Kagaya ko, nagka-campaign ako para labanan yung mga illegal logging, ganyan. Nagba-vlog ako, sabi ko, save Mother Earth. Kailangan natin, magtanim ng mga puno, ganyan. Sobrang mahal ko ang environment kaya hindi ako nagkakalat at nagre-recycle ako ng papel at ng mga plastic bottles. Well, for me, I love the environment very much kasi lahat naman ng bagay na ginagamit natin, it all came from the environment. So what's the best way to give back to the environment is to love the environment. So hindi naman kailangan natin umattend ng mga tree planting activities or those sorts. Kahit yung mga simple things lang, like kapag kumain ka ng candy, yung candy wrapper, huwag mo nang itapon sa kalsada, just put it in your pocket. Tapos kapag may nakita kang trash bins, dun mo na lang itapon. Sobra. Dalawa? Kasi parang example going home instead of riding the tricycle to our home, parang maglalakad na lang ako. And I do reuse plastics from the supermarket, ganyan. Yan. Tapos, nasanay din ako na clean as you go. Yung Clay Go na parang slogan nila. Yes, I'm aware of it. Aware ako, natulad na lang sa Intramuros, maraming mga informal settlers na doon. Halimbawa, ang Banawe Rice Terraces na dating kabilang sa 7 Wonders of the World ay nanganganib na ngayong masira. Sapagkat ang ilang party nito ay gumuguho na at pilit na lang nilang nire-restore. Ayun na. Go. Yung Manila kasi yun yung unang pambungan dati sa mga turista. And kung dun pa lang, hindi na siya friendly and environmental safe, I guess. Hindi siya masasabing tourist destination. Plus, yung Intramuros sa pinagmamalaki natin ng mga Pilipino, being the world city before, wala na yung dating ganda niya compared sa ngayong situation. Compared to today. Yes, kasi tulad ng Boracay, ngayon, sa dami ng tao, dumudumi na yung shores ng Boracay. Dumadami yung basura, wala naman masyadong naglilinis. Isa pa, yung sa Rice Terraces, halos lahat tatanan. Kahit na heritage site sila ng UNESCO, yung karamihan doon, ay dahil sa umuunti yung magsasaka at dahil din sa development, kumbaga, napapabayaan na at nawawala yung mga nagtatanim doon. Kaya yung lupa doon nagiging tigang, hindi na masyado nagagamit. Kaya nasisira din yung doon. Alam mo, marami pang iba pero yung dalawang yung pinaka-common ngayon. Thank you. Nakita niyo ba yung Ilog Pasig dati? Nakita niyo na ba siya ngayon? As a Filipino youth, I am one of the future leaders of the Philippines. So I will support community development programs like Run for Ilog Pasig and sasali ako sa mga Run for a Cause, lalo na pag sa environment. Hindi na ako gamit ng mga styro, instead mga glass. Research ako ng bagong wastewater treatment. I'll buy eco bags and I'll use water wisely. I'll join environmental runs, I won't litter, and I'll segregate my trash. Kasi sa place namin sa Alabang, pinapractice na sa amin na yung mga pag namimili kami through paper bag. So, walang plastic doon. So, dito gusto kong ma-apply na hindi rin ako magpe-purchase ng bagay na hindi ilalagay, tatanggihan ko yung mga ipipurchase ko na ilalagay nila sa plastic. So, ayun, I say no to plastic and yes to paper bag.
So, ako naman, kasi sa Quezon City, meron ngayon sa amin, hindi kinukuha yung basura pag hindi nakasegregate, nakaseparate yung mga cans, yung mga bottles, yung mga papers. Pag hindi nakaseparate, hindi kinukuha. So, kung every barangay magtutulungan na ganun yung gagawin. So, from our house, dun pa lang simulan na natin yung pag-recycle. So, kung lahat ng barangay magtutulungan sa ganun, sa tingin ko, for me, mas mapapadali na masave yung environment. Yan.